Ano ho yung mandato, ano po yung mandate ng Luzon Motorcycle Federation Incorporated? Actually, the federation, it consists of big bike clubs. So, Oh, opo. I'm currently the vice president for Luzon. Opo. And as the beautiful superbike goddess, ika nga ng inyong grupo, ano po ang masasabi ninyo doon sa pag-aaral po ng United Nations na dumarami raw po yung bilang ng mga road crash sa ating bansa? Actually, regarding the mga road crashes sa Philippines, napapansin ko kasi na yung mga riders who get into na aksidente, usually ito yung mga kung hindi sila educated about motorcycle safety, yung iba naman ano ba tawag nito? Sila yung mga show off. Mayayabang. Mga nagyayabang sa kalye. Yes, yung mga nagyayabang sa kalye, lalo na yung mga iba dyan na mahilig mag-vlog, para magka-content, yung nagsa-stunts on the public road. Medyo ako dyan I am against sa mga ganyan. Kadalasan po kasi, Ma'am Love, sinasabi po sa ating datos, ang motorsiklo po ang nangunguna sa mga nagkakaroon po ng aksidente sa lansangan. Maliban po dito sa mga sinasabi nyo nga na para nagpapasikat, for the content, ano pa yung dahilan? Kaya dumarami at mas pinakamarami sa mga naaksidente ang nakamotorsiklo, Miss Love. I think ang gusto ko sana yung mga government agencies natin to come up with a law na hindi lang kung sino-sino pwede mag-operate ng motorcycle. Especially dapat yung pagkuha ng lisensya. Because now, especially yung sales of motorcycles na you can get them at a very low down payment rate. Yun, nakakabili kung sino-sino lang, yung iba walang lisensya, basta affordable, yun, na sila. Could own already a motorcycle. Opo. Do you think meron ding corruption po sa mga transportation or halimbawa LTO agencies natin, kaya po ganun yung nangyayari? Hindi naman siguro, I wouldn't really think it's corruption. I think hindi lang sila open-minded to, implement more strict rules. Yeah. Kasi ang alam ko meron ng mga existing laws na magpe-prevent po sana ng road crash, pero it seems na hindi nga naipatutupad ng mahigpit. With regards kasi to the current laws, some of them kasi were not, done by what you call experienced or, more legit riders. Bale, yung ibang gumawa kasi ng law dyan, hindi sila motorcycle riders. Yes. Para lang masabi, makagawa ng law, yun po. Natutuloy naman without consulting the real or legit riders. Tingin niyo po ba napapanahon na para i-amend po itong batas natin, itaas ang parusa sa mga ganitong gawain, nang sa ganun hindi po tayo napapalusutan, Ma'am Love, ng mga hindi talaga walang alam sa pagmamotorsiklo, nabibigyan po ng lisensya? Ayoko naman sabihin yung salitang parusa. Maybe more on stiffer penalties. Kasi pag sinabing parusa, parang Akulong, ang dating parang parang death penalty na yung dating I think more on the penalties lang para matuto sila na hindi basta-basta yung gustong gawin nila pwede. Opo. May mga nabanggit din yung na-interview namin mga jeepney drivers na most probably raw po, isa sa mga reasons ng road crash ay yung mga baku-bakong daan, hindi raw po magagandang signages, etc. Do you think nakakadagdag factor po ba yon? It could be, but I believe yung sinabi mo kanina na jeepney drivers,
Makikita niyo naman yung mga jeepneys nila are not roadworthy eh. I don't know bakit naman pinagbibintangan yung kalye. So parang factor po yung mga kalsada pero minor lang. It would be maybe yung kalsada more on, napapansin ko kasi sa mga like sa probinsya, pag nagmumotor kami, wala mga warning signs. Yung o kaya meron diyan yung mga nagpapatuyo ng mga palay sa gitna ng highway. Oo. Sa probinsya madaming ganyan. Diba? Madami po, which sana yung local government unit ng mga probinsya na yon maging sila, yung strict implementation naman for the safety of the motorist. Opo. Miss Lavlab, sa inyo po ba sa Luzon Motorcycle Federation, meron po kayong isinasagawa na mga road safety awareness para po sa ating mga motorista? Minsan po, nagbibigay po kami ng free motorcycle seminars. Kung sinong may gustong sa amin to teach them, we do it for free. Ito yung sa mga interesado po, saan po ba sila po pwedeng i-reach out, ang Luzon Motorcycle Federation, Miss Lavlab? We have a Facebook page. Just type Luzon Motorcycle Federation Incorporated at lalabas po na yan agad sa Facebook. And you'll see all the updates of our activities. Opo. Ang sabi rin po ng Department of Health, kapag daw po ang isang patient, yung naaksidente, ay napatunayan na kamote rider, siya raw ang may kasalanan kung bakit siya na-aksidente, hindi raw po sasagutin yung zero balance billing. So ibig sabihin, hindi ho siya malilibre sa kanyang hospital bills. Meron ho ba kayong comment dito? In my opinion na lang, kung kasalanan ng motorcycle rider, yung pagka-accident, I think the government should maybe at least shoulder a bit, pero wag yung nabiktima nila. Kasi yung ruling natin, which hanggang ngayon hindi pa napapalitan, unfortunately, kapag ang motorcycle rider ang nakapag-disgrasya, ang nalalagot pa rin yung yung let's say mga nakakotse, yung mga nakapark lang, 'di ba? So hopefully mapapalitan po yung batas na 'yan. With the motorcycle rider, kahit paano naman, wag ayoko naman sabihin na wag na lang siyang asikasuhin, wag na lang siyang bayaran, but maybe dapat na lang ng government kung anong tama for or anong like how much to spend for his medical expenses. Kasi yung sinasabi po ng ating mga kababayan na Miss Lavlab, ang trabaho daw po ng DOH ay bumuhay. Kumbara kung ipapatupad naman itong zero balance billing, kumbaga lalo na kung mahirap siguro, naghahanap buhay lang partner, Miss Lavlab, parang kawawa din naman. Yes po, that's right. Ako naman, I'm speaking as a rider with compassion. Kaya Yes. ayoko naman na huwag papabayaan rin yung nakasala. Maybe a minimal amount to be spent, but not probably fully for that rider na nagkasala, to learn also his lesson. Opo, sa inyo po ba dyan sa Luzon Motorcycle Federation, gaano na po kadami, Miss Lavlab, ang inyong miyembro? Actually, we have a total of maybe 150 clubs in Luzon, but currently active is around 55. Clubs, ibig sabihin po per club, halimbawa sabihin mong 100 or 50. So ganun po karami. Marami po, and each club normally consists of maybe 50 members. We have a few clubs naman, halos 250 members sila. Opo. Ito po ba yung mga nakikita natin minsan na magkakasama, na bumabiyahe, nagmumotorsiklo? Kadalasan po yan, Miss Lavlab, kapag weekend, mga nakakasabay natin sa expressway.
Yes, ma'am. Yes. Oo. Opo. Ito po, And usually we usually travel by group, and the federation normally monitors the club member. Kung we expect the club members also to give us updates regarding their rights para in case of emergency, we could contact the other club members from Luzon, lalo na yung mga, let's say, yung mga club members na taga Manila, nag-out of town. Within Luzon, we can, pag may nangyari nga, we can contact the other club members from different parts of Luzon. Opo, ma'am, this is off topic, pero kayo ho ba ang inyong grupo kasama po dun sa September 21 rally against corruption or hindi? Observe lang. Actually, we have told our club members to go if they want to. I mean, we're not strict naman. Well, as much as possible, we are not political. Yes. But if they would want to go, of course, we don't want to restrict naman, what the club members believe in. Bahala na sila if they want to go, but they, siguro, ang inaano na lang namin is they carry their club name. Kumbaga po, parang... Wag yung name ng federation. Okay, so parang kumbaga po, voluntary and parang it's up to you. Parang ganun po. Yes, sir. Exactly. Actually, ako po, hindi po ako since I'm currently in the United States, so absent rin ako. I won't be able to witness the activity. Po, dyan po ba sa USA, nagmamotorsiklo din po kayo? Meron po kayong federation na sinalihan dyan, Miss Lavlav? Wala naman po, but I've met a lot of Filipino riders here in the States, and of course one of my reasons of traveling also out of the country is to observe how is the road safety para we can see how we could apply it also there sa Philippines. Okay, maganda yan, At siguro, with that, Ma'am Lavlav, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-ingat po kayo dyan po sa Amerika. Thank you, ma'am. Thank you very much and good morning to all your viewers and supporters as well. Maraming salamat po si Binibining Lavlav Joseco po, ang Vice President ng Luzon